bringing hope the world over. Hope Channel. Mga kabataan, maraming mga issues na hirap tayong ikonsulta sa mga nakatatanda at kahit nga sa ating mga magulang. Kasi parang naiisip natin na baka hindi nila tayo maintindihan, di ba? Ikaw, James, nakaka-relate ka ba? Alam mo, partner, lumaki kasi ako nung close talaga ako sa parents ko, pero may mga bagay din naman akong nahiyang i-open sa kanila. Maganda yung close ka sa mga parents mo. Eh, paano kung hindi, di ba, yung iba? Huwag kayong mag-alala, mga kabataan, dahil masasagot yan dito sa usapan natin. Kaya umpisahan na natin? Tama ka dyan, partner. Ako po ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Chev, na makakasama nyo. Dito lang yan where you can find truths from the Bible and get Clear messages. At syempre, makakasama natin ang ating kaibigang pastor. Walang iba, kundi si Kuya Bry. Ang binabati ko po yung lahat ng mga sumusubaybay, mga loyal sa pakikinig ng clear messages. Ano? At sa specific na time na ito, pag-uusapan natin ng dependence ng mga kabataan sa iba pang tao. Ito yung pagdating sa pagpapapayo. Sana po ay pakinggan nyo sa loob ng mga minutong ating pag-aaralan ito, buklatin ang Biblia at maging bukas ang inyong mga puso sa pakikinig ng lahat ng ating po pag-uusapan. Marami pong salamat, Kuya Brian. At ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi the need for counsels and guidance. At bago po tayo magpatuloy, ay panoorin po muna natin ito. Isa sa mga Bible verse na nag-inspire din sa akin pagdating sa mga counsel o sa mga payo ay yung nasusulat sa Proverbs 22:6. Sinasabi doon na train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, isa sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko rin ay yung mga payo ng mga nakatataas sa akin, yung mga superior sa akin, at iba pang nakatatanda sa akin na pahalagahan din sapagkat mas sila yung nakakaalam ng maraming bagay, sila yung may maraming karanasan. So in return, ako bilang isang guro dito sa Manila Adventist College, ganun din yung ginagawa ko. Yung mga estudyante na nakakasama ko, nakakasalamuha ko sa lahat ng mga ginagawa ko, ay hindi ko pinapalampas ang mga bagay na magbigay sa kanila ng payo o counsel na magbibigay rin sa kanila ng inspirasyon na habang sila ay bata pa, ipaalala sa kanila kung ano ang dapat na gawin at iwasan yung mga hindi dapat gawin o mangyari sa buhay. Salamat po sa magandang mensahe. Kuya Bry, pagdating po ba sa mga issues naming mga kabataan na mahirap i-share, sino po ba ang dapat naming unang konsultahin? Well, kung may issue ka sa sarili mo, alam mo na may issue ka sa sarili mo, ipanalangin mo muna ito. Unahin mong konsultahin ang Panginoon. Pero minsan, gumagamit ang Panginoon ng mga paraan na magbibigay siya ng wisdom, hindi kaagad directly sa iyo. After mong buklatin ang Biblia, after mong nakonsulta ang Panginoon, usually may iba pang wisdom na pinagdadaluyan ang Panginoon. At ang pinakamalapit na wisdom na makukuha mo ay ang mga magulang mo. Ito ang itinalaga ng Panginoon na ahensya para makita mo yung wisdom na ito. Pero wala namang monopoly ang mga magulang ng lahat ng wisdom. So marami pang mga nakapaligid sa iyo. Usually, ang kukunin mo ay yung mga tinatawag nating spiritual parents or mga godly na mga tao. So ito yung mga pinagkakatiwalaan natin na alam nating may takot sa Diyos. So these are the few things na dapat natin consider para hindi tayo mabuhay na parang masyado tayong maalam. Na in fact, mas marami tayong pagkakamali kapag nagtiwala tayo sa ating sarili. Pero Kuya Brian, gaano ba kahalaga itong pagbibigay ng counsel? Well, basahin muna natin ang Biblia, no? Konsultahin natin ang kasulatan ng Panginoon at pinapakita dito kung gaano kahalaga ang counsel. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 3,
verse 1. Basahin ko sa inyo. Tuloy-tuloy tayo. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Hindi lang basta kautusan ito, no? Kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Focus ko muna dito sa first 2 verses. Ang sabi dito, anak ko. Ibig sabihin, kinakausap nito mula sa isang ama, mula sa isang ina o sa isang magulang, kinakausap niya ang kanyang anak. Ano ang sabi niya? Huwag mong kalilimutan ang aking mga kautusan. Ang kautusan, generally, malawak ito. Lahat ng aking mga payo. Lahat ng aking mga regulasyon. Lahat ng ipinagbawal at lahat din ng mga ipinahintulot. Kasi ano yun, you have to reason from cause to effect. Bakit inutos ng magulang mo ito? Definitely, kasi siguro nasa Bible. Pangalawa, dahil alam niya sa karanasan niya na magkakamali ka. Di ba? Pangalawa, ang sabi dito, sapagkat sa karamihan ng mga araw at ang mga taon ng buhay at kapayapaan ang madadagdag sa iyo. Ang central focus kung bakit nagpapayo ang magulang para madagdagan pa ang iyong buhay. Kasi marami sa mga hindi sumunod sa mga magulang ay nangamatay na. O kaya ay nagkabuli-bulilyaso na ang kanilang diskarte sa buhay. Tuloy. Sa verse 3, ang sabi, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig at ikintal mo sa iyong puso. So lahat ng mga payo ng mga magulang, lahat ng mga counsels, advices, lahat ng mga thoughts na ibinigay ng mga magulang mo, huwag na huwag mong aalisin sa puso mo. Huwag mong sabing, wala yun. Kasi iba na ang panahon ngayon eh. Hindi naman applicable yan eh. Diba? Isipin mong maigi kasi ang mga magulang hindi nagsasalita na hindi nila pinag-isipan ng maigi. Kuya Bray, paano naman po yung mga kabataan na hindi naman po ganun kalapit sa kanilang mga magulang at nahihiyang magtanong? Well, hindi lang naman physical ang mga magulang. Meron ding iba pang mga magulang na pwede tayong i-consider. Kagaya ng ating mga tagapayo, mga godly parents or godly na mga advisors. Pwede rin tayo mag-seek ng counsel sa kanila bilang mga magulang. But definitely, hindi tayo magsisik kaagad ng counsel mula sa ating mga kabarkada. Kasi, same age yan eh. May bias dyan. At the same time, hindi pa yan matured. At hindi mo pa alam kung na-prove na nila yung mga principles na ituturo nila sa'yo. Pero po kasi parang feeling kasi ng mga kabataan, yun kasi sila kasi yung nakakaranas din ng nararanasan ko, kaya naiintindihan nila ako. Well, bias yun. Kasi anong naranasan nila? Yung nararanasan mo? Naranasan na ba nilang maging tama? O naranasan din nilang maging mali? Kasi, kung ikaw ay nagpapalid sa isang bulag, sa bangin kayo pupuntang dalawa. Samantalang ang mga parents, of course, pipili ka din ng mga advisors mo. Yun din mga, alam mo nagkamali, pero naitama, at saka tumuwid talaga ng landas. Alam nga naman kumuha ka ng advisors o ng mga counselors na alam mong hindi magandang ehemplo para sa iyo. Pero Kuya Brian, marami rin pong kumukuha ng mga idea o ng mga counsel sa mga books. Ano pong masasabi niyo po dito? Well, maganda yon. Lalo na kung titignan mo yung credibility ng books. Unang-una, yung books ba, sino ba ang author? Pangalawa, tingnan mo yung background check ng author. Pangalawa, may peer review pa siya. Ibig sabihin, sumulat ba siya na merong confirmation sa iba pang kagaya din niya ng mga eksperto. Pero kung sinulat lang yan ng kung sino-sino, kung yun ay comics o kung yan ay novels, medyo hindi magandang pinagkukunan ng advice. Yung mga telebisyon at yung mga novels, hindi maganda pinagkukunan. Tingnan mo mismo yung may mga expertise dito at saka mga godly o may mga takot sa Diyos. Tuloy ko lang sa verse 5, ang sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang unang ang unang kalalagayan ng puso ng isang taong nagpapakounsel, yung may tiwala sa Diyos. Pangalawa, walang tiwala sa sarili. Ang karakteristik ng kabataan ngayon sa modern, postmodernity natin ngayon, masyadong malaki ang tiwala ng kabataan sa kanyang sarili kasi marunong siya mag-internet, magaling siya sa mga gadgets, marami siyang alam, mataas ang kanyang natapos. Pero pagdating sa experience, sa tingin ko, hindi pa sila ganun ka-experience sa lahat ng bagay. Lalo na sa dalawang aspeto. Una, sa ligawan o kaya sa mga sweetheart relationship. Pangalawa, sa pag-aasawa. Dito, maging maingat ang mga kabataan dito dahil once na nagkamali ka na dyan, you are not only breaking a heart, you are breaking a life as much as possible.
Ayan, Kuya Bry, may nasabi kayo tungkol dun sa mga ligawan. Kasi isa to dun sa tingin ko ay hindi talaga na i-consult ng mga kabataan tungkol sa panliligaw. Kasi po, di ba, ang tradisyon sa atin, mga lalaki ang nanliligaw. Eh, paano po yung mga babae? Maghihintay na lang ba sila? Or pwede rin naman ba silang pumili ng gusto nila? Well, may isa tayong episode para dyan, no? Pero sasagutin ko lang very briefly. Ang panliligaw, ang direksyon niyan, pagpapakasal, pag-aasawa. Well, definitely, pwede namang mag-propose kaagad ang babae. 'Di ba? Kung alam naman niya meron talagang na-establish na communication. Alam mo namang maayos ang communication niyo. Alam niyo namang maganda ang patutunguhan niyo. Bakit hindi ka naman magsabi, 'di ba? Sa isang lalaking nakakaunawa at saka maganda naman relationship sa iyo, hindi ka naman tatanggihan, 'di ba? Pero para sa akin, hindi na, not so much ang pagliligaw na ito, kundi yung, kung may na-establish ng relationship, whether you have a commitment or not, pwede mo namang gawin ito eh, without, any cultural na kung ano-ano pang iniisip mo. Pero ang iniisip ko dito, actually, ang panliligaw, ginagawa lang niya natin, o panunuyo, ginagawa natin, kasi medyo wala pa tayong na-establish na relationship. Pero kapag may na-establish na tayong relationship, best friend na kayo for about 10 years, parang ang kulang na lang sa inyo ay magpakasal, why not, di ba? Pero, ang kulang na lang sa inyo, commitment. Pero meron na kayong communication, may trust na kayo sa isa't isa. Ngayon, pagdating naman doon sa pagkukonsulta sa pagsisweetheart, siguro, alalahanin natin na magpapakasal tayo dun sa tao, hindi yung magiging sweetheart lamang natin. Kasi kung magiging sweetheart lamang natin at doon igagastusin natin ang lahat ng mga sweetie pie, honey pie, during that time, baka maubos na lahat ng mga sweetie pie dyan, at pag nag-asawa na kayo, baka puro misery na lang at puro miserable na lang mangyari sa inyo. Dahil ibinuhos nyo na lahat doon. Okay? So, siguro ituloy ko lang ang sabi dito, kikilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. So, lahat ng lakad mo, tatanong mo sa Panginoon, ikukonsulta mo sa Panginoon. Ang susunod, ang sabi, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ano ba ibig sabihin ng kasamaan? Ang kasamaan ay embedded sa atin, nakatahiyan sa atin. At usually, lahat ng desisyon natin masama. Magiging mabuti lang ito kung ikukonsulta natin sa Diyos at sa Biblia at sa mga godly na mga tagapayo, lalo na ating mga parents. Ito ang paraan ng Diyos para tayo maitama. Napakaganda po ng ating talakayan ngayon dahil very timely siya at akmang-akma sa mga kabataan. Pero bago po tayo magpatuloy, magkakaroon po muna tayo ng break. Kaya kayong aming mga kaibigan, huwag po kayong mawawala dahil magbabalik po ang Clear Messages. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Nagbabalik po ang Clear Messages. Kuya Brian, may nais po itong linawin ng aking partner. Ano nga yun, partner? Ayun, Kuya Bry, gusto ko pong linawin kung pwede ba talaga yung sa panliligaw ng babae. Well, hindi ko siguro mas-straight na pwede kasi Pilipino tayo, di ba? Pero sa mga balak manligaw na babae, of course, you must be very ethical. Ibig sabihin ng ethical, ay tingnan mo, baka naman yung nagugustuhan mo ay ayaw ng nililigawan siya. Diba? Pero kasi madali na lang kasi ang panliligaw kung may maganda kayong relationship. May kilala nga ako eh. Mag-best friend sila for 10 years. Wow. Tapos nagkaroon na sila ng sweetheart kung sino-sino na. Then finally, wala silang sweetheart. Dalawa. Sabi ng babae, ano ba naman itong ating sabi niya, wala na tayong sweetheart. Sabi, wala ka namang ano kaya kung magpakasal na lang tayo? Hindi, sabi na, sige. Magpakasal sila, maayos naman ang relationship nila. Wala namang kasi kilala nila isa't isa. Ibig sabihin, wala man akong nakikita. In fact, kayo lang naman talaga nakakaalam ng dalawa. Di ba? Hindi mo naman siguro pagkakalantaran yun sa iba. Ang isa pa sa gusto kong sabihin doon, maging discreet lang tayo. Kasi baka naman makaano tayo ng iba. Di ba? Makatisod tayo ng iba dahil sa ginagawa natin. Pero generally, lalaki talaga ang nanliligaw. Pero pwedeng gumawa na mag-initiate ang babae, pero in a very clean way
na hindi naman nakaka-degrade sa kanyang pagkababae. Ah. So, paano naman po, Kuya Bra, yung situation na yung magulang na yung nanliligaw para sa anak? Wow ha, napaka-supportive naman ng parent. Well, siguro para sa inyo, bago ito. Pero hindi to bago kasi all throughout many thousands and thousands of years, ngayon lang 19th century, nagsimulang manligaw ang mga individuals sa kanilang mapapangasawa. All throughout this history, ang mga magulang talaga ang kumukuha ng mapapangasawa ng mga anak. And in fact, sa statistics, mas nag-stay ang relationship ng mga mag-asawa na pinili ng mga magulang ang kanilang mapapangasawa. Kasi ang mga magulang nakikita na yung ugali ng bata. Yung isang magulang nakikita niya rin at nakikita nila kung magandang hanap buhay at yung ugali ng ito bagay sa anak to kasi ganito ugali ng anak ko. So napapag-fit nila. Pero para sa akin, kapag pinagpayuhan ka ng magulang mo, hindi rin yun rule na sinabi ng magulang mo, igagrab mo na kaagad. Tingnan mo rin kasi, alam mo, papangasawahin mo yan eh. Makikita mo araw-araw, pagising mo sa umaga, makikita mo yan. Aamoy-amuyin mo yan sa bawat oras, di ba? Dapat maging mapagpasakop ka rin sa mga magulang mo. But at the same time, titignan mo rin sa sarili mo kung kaya mo rin naman na, tignan mo yung qualifications ng babae. Okay ba siya? Yung ugali niya? Yung ano, pag okay naman, why not, di ba? Pwede naman tayo maging magalang sa ating mga magulang. Ang sabi nga ng Biblia sa Colossians chapter, napakaganda nito, no? Obedience kasi sa parents. Colossians chapter 3 verse 20. Babasahin ko, no? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. At ang pinakahuli na pwedeng ipayo ng mga magulang ay kung sino ang mapapangasawa mo. Di ba? Pagtalima, ito yung pinaka-extreme na pagsunod. Bakit pinakahuli? Kasi pagka naitama ng magulang mo kung sino mapapangasawa mo, pwede na siyang mamatay. Di ba? Bakit? Kasi alam na niya na mailalagay sa mabuti ang kanyang anak. Pero of course, hindi pa kailangan pa rin tutukan ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit na ang magulang ang pumili ng mapapangasawa ng anak. In fact, sa China, sa iba't ibang mga lugar, sa buong mundo, marami pa rin itong ganitong tradisyon na ang mga magulang ang pumipili ng kanilang asawa at mababa ang divorce rate. Ito. So, Kuya Brian, sa pag-aasawa, mahalaga ba talaga ang counseling? Yes, mahalaga. Ang tawag natin diyan ay premarital counseling. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, at least 1 year to 6 months, may premarital counseling. Opo. Para honestly, ma-assess ng counselor kung talagang compatible kayo sa isa't isa, kung maganda ang relationship na tatahakin ninyo. May mga evaluations na gagawin para malaman kung ano yung conflict na pwede nyong danasin at na pwede nyo ng eviction before pa kayong magpakasal. Ano po nga ba yung mga kailangang malaman na yon? Since counseling naman po to, baka po pwedeng i-share nyo na po yan sa ating mga kabataan. Well, para po sa akin, ako po ay nagka-counsel, ako po ay nagkakasal. Sinisituate ko na ma-fulfill talaga nila lahat ng at least yung 8 topics. Pero actually, mga 13 topics ang dinidiscuss dyan. Una, yung biblical foundations ng marriage. Tinatanong natin, ano ba ang marriage para sa kanila? Bakit papasok sila dito? Sigurado ba sila? Pangalawa, i-discuss natin mula sa Biblia kung ano talaga ang ibig sabihin ng marriage. Pangalawang aspeto na pag-uusapan sa doon ay yung compatibility nila. Susubukin kung anong personality meron sila. Sanguine, may mga test na para makita nila, ma-aware sila na ganito yung ugali ng isa, ganito naman yung ugali ng isa. Paano mo ba pakikitunguhan? Pangatlo, pag-uusapan natin ng communication. Paano makinig? Kasi yung pakikinig na skill ng pakikinig, hindi gaanong skill ng maraming mga Pilipino. Okay? Yung paano makinig. Pangalawa, paano magsalita properly. Kasi pag hindi mo nagamit ito in a proper way, kaya itong mag-ruin ng buong family. Pangatlo, pag-uusapan doon yung bukod sa listening, bukod sa talking, yung feedback, proper feedback. Kasi hindi tayo masyadong marunong mag-rate ng feedback, hindi tayo marunong magbasa ng gestures, hindi tayo marunong magbasa ng voice. Kailangan alam ito. Pangatlo, pag-uusapan din yung conflict resolution. Kasi usually, ang mga mag-asawa ang gusto yung withdrawal. Ayaw ng win-win solution. O kaya compromise. Kailangan malaman nila ito. Para alam nila pagka may conflict, kung paano sila lalagay para hindi magkakaroon ng pagkasira. Kundi win lahat
In fact, ang conflict ay nagpapaigi ng relationship. Kaya lang, ang ibig sabihin ng conflict ay dalawa kayo may magandang punto. Ah. 'Di ba? Kaya conflict kasi dalawang maganda. Pero pagka hindi kayo nagkatagpo sa communication, akala mo masama yung iniisip Yung ng isa, kanya. ikaw lang ang mabuti. Pero actually, maitatama kasi usually may maganda namang opinion ng dalawa. Kung mapagkakasunduan lang ito, magiging maganda. Pag-uusapan din sa premarital counseling, ang finances. Paano ba mag-budget? Saan ba kukunin ito? Paano mag-save? Paano ang lahat ng mga bagay nito? Paano mga expenses? At paano din na hindi tayo mababaon sa utang? Hindi kayo mababaon sa ganito kasi may mga ganun mga stages na survivors, merong pretender, na lagi na lang kunwari Tapos kung paano makapag-i-invest, okay, para makapaghanda in the future. Pag-uusapan din dito ang sexuality. So, bakit nagbe-break ang marriage? Kasi hindi sila satisfied sa sexuality nila. So, pag-uusapan dyan, ng mga intricate na mga pag-uusapan dyan. At pag-uusapan din ang mga parents, yung mga biyanan, kasi ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay. At meron pang post-marital counseling after na magpakasal. So, ilan lang ito sa mga pwedeng pag-usapan during that time para hindi na magkamali. Sa lahat po ng mga tagapanood natin, nakita na po ninyo kung gaano kalaki ang value ng counseling. Kanina pinapaliwalag ko yung mga aspeto na dapat pag-usapan natin. Kasi interconnected ang lahat ng mga bagay. Kaya nagkakamali tayo kasi hindi naman natin napaghandaan na meron palang pwede tayong pagkamalian. All the way kasi ang kabataan, tiwalang-tiwala sa kanilang sarili. Akala nila lahat ay magiging kagaya ng mga napapanood nila at nababasa nila sa novels. Hindi lahat ng ganun ay nag-e-end up sa maganda. Pero marami rin namang nag-e-end up sa maganda, kaya lang parang trial and error. Minamahal po namin mga kabataan. Gusto ko po na maging totoo, na maging honest kayo sa inyong sarili na hindi nyo kakayanin to sa sarili nyo lamang. Nandyan ang mga counselors, nandyan ang mga professionals, nandyan ang inyong mga ministers, nandyan ang mga parents, nandyan din ang mga iba't ibang mga magulang din na makakatulong sa inyo. I-open ninyo ito sa kanila. At lalo na doon, ako po ang pinakamasaklap na gawain ng isang pastor ay ang magbautismo at pagkatapos magbautismo ay umalis sa pananampalatayang binautismohan mo. At isa pa, yung magkasal, pagkatapos ay magkakahiwalay. Ako, sinisikap ko na bawat taon na kapag ka nagkakasal ako, meron akong panahon para i-gather lahat ng mga kinasal ko at magkaroon ng retreat o family retreat para muling sariwain lahat ng mga bagay na mas makakatulong sa inyo. Mga minamahal na mga kabataan, huwag niyong bibiglain ang inyong mga magulang na magpapakasal kayo. Huwag niyong bibiglain ang inyong mga pastor na magpapakasal kayo. Ahead of time, sabihin nyo sa kanila magpapakasal kayo para agad ay mabigyan kayo ng payo. Makita at makausap kayong dalawa kung talaga bang seryoso ang inyong tatahakin sapagkat hindi yan kagaya ng bahay na kapag tinayo mo, kukunin mo yung isang poste kasi ayaw mo na. Babagsak yung buong bahay. Ang sabi ng 443 ng Messages to Young People, the need of counsel and guidance. In these days of peril and corruption, the young are exposed to many trials and temptations. Many are sailing in a dangerous harbor. Dangerous harbor. Sa isang pier na dangerous, they need a pilot, but they scorn to accept the much-needed help, feeling that they are competent to guide their own bark, and not realizing that it is about to strike a hidden rock and may cause them to make shipwreck of faith and happiness. Napakaraming love life na kagayang-kagaya ng Titanic. Bumangga sa isang malaking icebergs at pagkatapos ngayon ay naging isang pinakamalaking shipwreck. Marami ng mga mag-asawa na ngayon ay sira na. Dahil hindi sila humingi ng counsel sa anumang paraan, sa kanilang mga magulang o sino paman. Ang sabi dito, they are infatuated with the subjects of courtship and marriage. Gustong-gusto lang nila. Gusto kasi nila yung damit ng pagpapakasal, gusto nila yung kasikatan, gusto nila yung ganito, gusto nila honeymoon. But at the end, hindi nila naisip na pwede pala itong mag-end up ng happiness ng buong buhay ninyo. Mga minamahal, ang sabi dito, they are infatuated with the subjects of courtship and marriage, and their principal burden
is to have their own way. In this, the most important period of their lives, they need an unerring counselor, an infallible guide. Just God. Walang iba kundi ang Diyos. Pero ang Diyos gumagamit ng mga kaparaanan para mas maging malinaw sa iyo ang kanyang mga salita. At ang sabi niya, this they will find in the Word of God. Buklatin mo ang Biblia mo. Alamin mo ito sa pamamagitan ng mga counselor. Unless they are diligent student of the Word, they will make grave mistakes. Ang sabi, they will make grave mistakes, which will mar their happiness and that of others, both for the present and the future life. So makakaapekto pala ito sa buhay na walang hanggan. You might lose your eternal life dahil lang sa wretched relationship na nangyari sa iyo because of lack of counsel. Tayo manalangin. Nakilap po namin Diyos, Panginoon, sa mga kabataan po, Panginoon, na hindi pa nagkamali. Pagpalain niyo po sila at bigyan, Panginoon, ng karunungan upang maging tama ang landasin na kanilang natahakin. At sa mga nagkamali na, Panginoon, kahabagan po ninyo sila, bigyan niyo sila patuloy na karunungan, Panginoon, upang itama ang lahat ng mga bagay. Subalit, Panginoon, ang biyaya ang sumagana para sa kanila. Sa mga kabataan ngayon, Panginoon, na patuloy na nagsisiyasat ng inyong salita, pagpalain, Panginoon, at ibigay sa kanilang pinakamataas na karunungan upang sila, Panginoon, maging successful sa kanilang buhay. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Kuya Bryce, sapagkat napakaganda ng inyong binahagi sa ating paksa ngayon, di ba? Partner, talagang marami tayong natutunan. Kaya mga kabataan, patuloy lamang tayong tumalima at sumunod sa mga payo ng ating mga magulang dahil para naman ito sa ating ikabubuti, partner, di ba? Oo nga. At saka, na-realize ko din po na maaari pala na sa big picture ng mga bagay-bagay ay tuldok lang ang alam naming mga kabataan. Kaya maganda talaga kung magko-consult kami. At na-realize ko na gusto ko na mag-consult sa nanay ko ngayon na. Maganda yan. At kaya mga kabataan, ako alam ko na may gusto na rin kayong gawin at gusto niyo na rin baguhin ang mga dati nating ginagawa. Kaya patuloy lang tayo na sumunod at humingi ng payo pag alam nating hindi na natin alam. Kaya patuloy niyo po kaming samahan sa susunod nating pag-aaral pa. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Dito lang yan, where you can find truths from the Bible and get Clear messages.